Yes, actually, bagong-bago yan, mainit-init pa. And yan din yung usapin natin ngayon sa national TV, iba-ibang mga platform, no? Yung ating anti-EPAL or yung DILG Memorandum Circular natin 2026-006. So ngayon, sa province of Pangasinan naman, as far as our field office is concerned, naibaba naman na natin yung ating Memorandum Circular. So kumbaga, naipareceive na natin ito sa mga LGUs natin dito sa provincial government, sa ating mga cities, municipalities. Actually, down to the barangay level na ibaba na natin yung MC. So alam na ni Kapitan ng mga barangay officials yung existence ng ating memorandum circular. Actually, may mga LGUs na din na sinimulan na yung kanilang pagbaklas, pagtanggal ng mga anti-EPAL policies natin or yung mga pinagbabawal under our memorandum circular. Pero may mga may mga issues pa kaming kailangang i-resolve. Kasi doon sa ating memorandum circular, ang sinasabi doon, tanggalin natin yung mga larawan, mga logo, kung ano pa mang pagkakakilanlan sa isang politiko doon sa mga projects funded by the government, local government units, ganun. Pero may mga katanungan, kasali ba yung mga pictures, tagline, initials doon sa mga documents, no? Actually, hindi siya covered doon sa MC kasi kapag i-interpret natin yung MC, sa projects lang siya nakasentro. Pero sabi ko naman sa ating mga LGUs, kung kaya naman nilang tanggalin na yon, so why not? So it's a good initiative naman sa part ng LGU kung i-include na din nila na unti-unting tanggalin yung mga larawan, initials and other identifying or fixtures sa kanilang documents, sa permits, clearances, certificates, baka po pwede na ding tanggalin. So, but we need to clarify pa yon, no? Kasi kung ano lang yung sinasabi ng memorandum circular, doon muna tayo mag-focus. Kasi we are given only 2 months, no? Yun yung marching order ni Secretary to comply yung ating mga LGUs. So, in that span of 2 months, kaya ba ng LGU? So, we require actually our LGUs to prepare their LGU compliance action plan para mailatag din nila kung ano yung mga gagawin nila in the next 2 months and para makita din nila kung paano sila makapag-comply. We also requested our LGUs to create or organize the respective task force and assign focal persons to look into that particular concern. So, ang role namin sa DILG, supervise namin, i-ensure namin yung compliance ng LGUs because it should be the LGU themselves ang dapat magtanggal ng mga bagay na pinagbabawal under our memorandum circular. And please do take note po, no? Ang memorandum circular namin 2026-006 hindi siya kumbaga parang katangisip lang ng DILG. Actually sa 2026 General Appropriations Act natin or yung tinatawag nating GAA, andun yun. Sinasabi doon sa batas na dapat walang mga larawan, walang pagkakakilanlan o ano pa mang bagay na hindi dapat ma-associate sa isang politiko because at the end of the day, these are projects funded by the government from the people's or taxpayers' money. So yun, that's clear sa ating 2026 government appropriations or general appropriations. And meron din tayo actually existing 2014 pa na COA circular, no? Sinasabi ng ating COA circular na dapat yung mga unnecessary expenses na dapat gastusin ng LGU para lang sa larawan, initials and other na pagkakakilanlan na hindi na dapat gastusan pa yan ng gobyerno. So long before this memorandum circular, sinasabi na ng COA bawal and sinasabi din ng GAA bawal. So yun ang role ng DILG, kumbaga parang yun yung implementing guidelines natin as far as local government units are concerned. So yun po. 2 months po ba, sir, kaya ba sa Pangasinan? Dahil napakalaki ng ating lalawigang Pangasinan sa pinanggalingan. Yes ma'am, that's the challenge po. So we need actually to assess, no? We need to assess kasi we need also to consider gaano kadami ba yung mga affected na mga projects na kailangang tanggalin. Kasi kung tatanggalin mo yan, baka kailangan din natin ng clearances, no? Kasi lalo na kapag magbakbak ka ng mga infrastructure project, no? Kasi hindi naman po pwedeng bakbakin mo na lang without the permission or approval of other competent government agencies like for example sa COA and other considerations. Doon sa pagpintura ng building or other properties ng LGU,
May budget ba yan para pinturahan, palitan yung pintura, takpan yung kailangang takpan. So yun, kailangan natin i-consider. But then again, best effort, try natin na kumpletuhin in 2 months. If not, siguro we ask for extension. Kasi hindi din natin alam. Kasi we also requested our LGUs to prepare inventory of their affected properties. No? Kung ilang mga projects ba ang kailangang linisin, kailangang tanggalin, kailangang ayusin, kailangang baguhin, o kailangang kung ano man yung kailangan natin gawin. So nakadepende sa dami. Maybe sa mga LGU na non-compliance po dito after 2 months or may mga extension pa, anong susunod na non-compliance sila? Kaso na po ba? Actually, sa province of Pangasinan naman, wala pa naman kaming narinig na resistance or kumbaga hindi pagsang-ayon. As far as our LGUs are concerned, okay naman sa kanila. May reception naman, pero siguro sa simula medyo mahirap, no? Pero nasa ano naman yan, part yan naman ng ano natin, ng kumbaga parang early stage ng mga policies natin. Meron siguro pa din kumbaga parang mahirap i-convince, pero at the end of the day, baka mag-agree din sila. So kapag hindi natin na-meet yung 2 months, pero makikita naman natin siguro yung effort ng LGU na gawin kung ano yung kailangan yung gawin